Sa isang statement ay nagpahayag si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng buong pusong pagpupugay para sa mga veteranong Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan, kasarinlan, at kapayapaan ng ating bayan. Aniya, ang kagitingan ng naturang mga bayan ay magsilbing inspirasyon para sa pagkakasa ng sambayanan at maging sa pagtugon sa mga hamon ng panahon tungo sa isang mapayapa, matatag, at maunlad na bagong Pilipinas. Sa bukod na pahayag naman ay nanawagan si AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. sa publiko na magnilay-nilay hindi lamang sa mga naging sakripisyo sa nakaraang kundi maging sa mas pagpapatibay pa sa commitment ng ating bansa sa pagtataguyod sa prinsipyo ng demokrasya, kapayapaan, at kalayaan para sa ating bayan. Habang muli namang tiniyak ni PNP Chief Police General Romel Marbel na mananatiling matatag ang buong hanay ng kapulisan kasabay ng pangakong pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino nang hindi nakakalimutan ang mga naging sakripisyo ng ating mga bayani para sa kinabukasan ng ating bansa. Kung saan nanggagaling itong mga tinatawag nating pambubudol uli ni Marcos. Ipakita muna natin ito, itong isang video na inaakusahan siya muli ni President Duterte na talagang gumagamit ng droga. Pinatunayan ni Duterte na yung mga papeles na pinakita ni Marlica, yung report ng PDEA ay may katotohanan. Ito po, mga kababayan. Ako, mayor pa ko, kay doon magigukos military, na yung mga military nga na-assign sa PDEA, ipakita gyud naagud katong nigawa sa mga dokumento. Ako'y unang nakikita adto nga sibilyan. Mayor Malanggo, senador ko to. Tong na presidente ko mo gyapon gipakita ko nila. Nako trabaho lang. Nguna tong ilang gipanuhan pero na udyok kay ang katong plano sa PDEA mag-raid unta ngadto sa unit sa condo unit ni Soriano Maricel. Dito man sila naga pulburon bawa man mo ng tao kay sige naangari opisyal nga usahay ka ng bagos buntag siguro dili mo ko ng baba kayo muna kung dili kung nakabantay mo nga rin magsigig to ang sip-on. Bawa ni mong cocaine, ngay, sige mo nag-agas. Sige, sige, kumito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag, ha? For demonstration. Matawa na tayo, pero itong nangyari, ay mas lalong nakakatawa. Tingnan mo itong isang vlogger na ordinary lang na tao katulad ng karamihang mga ordinary na tao ngayon ay pinagtatawanan ang Pangulo ng bansang Pilipino. Ito, tingnan natin itong nangyari. Mga kababayan, yung mga hindi pa nakaalam, mayroong isang van na puno ng shabu. Hinuli sa isang checkpoint. Tapos, bigla na lang pumunta na si Marcos doon at may binabasa na pinag-aralan or mini-memorize na script. Ito po yung written na script. Sino kaya ang production staff nito or sino kaya ang producer nitong bagong isa pinikula na paghuli ng ikangay shabu
At naging biggest, naging smallest na ngayon. dahil mali yung script. O ito, pakinggan muna natin si Mr. McCoy Jr. Nakakatawa ka, McCoy. Ha? O, pero sige lang kasi dati ka naman talagang nakakatawa. Wala naman talagang matino sa mga sinasabi mo. Lalo pang dinagdagan mo ngayon ito. Andito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Alright, okay. Any questions? Nakakawalang respeto. Dahil unang-una, mga kababayan, kwentong kutsero Paano naman na nahuli? Wala man lang casing, wala man lang intelligence. By accident lang mahuhuli mo ang isang tapos dinadaan sa isang checkpoint, worth allegedly 13 billion ng shabu. Isang tao lang yung nakasakay sa van. Parang ikaw parang ikaw matagal ka na sa media, matagal ka na sa pag-aanalisar ng mga krimen. Ito ba, anong tingin mo dito sa mga buladas nitong presidente ng Pilipinas? Ang pagkakilatis ko rito ay parang desperate ang ating Pangulo na makarecover dun sa bulusok niyang 14%. Pababa sa 33% na trust rating. Ang baba na kasi, no? Gusto niya makabawi. Gusto makabawi. Ay gumagawa ng sarsuela
gumagawa ng kwento, no? Kasi ang hindi hindi stable yung walang construction ng facts. Hindi hindi consistent, no? May mga agam-agam. No? At saka doon sa mga sinasabi niyang opening statement niya is contradicting. Unang-una, sinasabi niya, ini-insist niya galing sa labas. O kung galing sa labas, how did he end with that kind of conclusion? Kung galing sa labas, hindi iniimbestigahan pa nga, sabi niya ng mga pulis. Kinukonclude mo na galing sa labas. Kung galing sa labas, Mr. Marcos, dapat tulad nung nangyari sa panahon ni Duterte, nilagay doon sa yung timbangan, yung galing sa panahon ni Paldon at later on panahon ni Sid La Peña, nahuli. Galing ang customs na nakahuli. Ito. So, ibig sabihin, yung customs mo napakabulok. Lumusot sa customs. Kasi sabi mo, galing sa labas Tsaka biggest shipment. Biggest shipment Paano nakalusot yan? Ilang container vans yan? Kung galing sa labas. So, talagang hindi marunong gumawa ng script yung script writer mo. Pangalawa, dito pa lang sa pagdala pa lang ng shabu. Ibistado na. How can a driver who is capable, hindi naman desperado, pero tumanggap ng Magkano? 6,000 pesos Wow! ang bayad. Bilyon ang kargamento. 6,000 lang ang binayad. Hindi Tsaka bakit nag-iisa yan? Bakit walang security